Good day po mga kasenyor. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay nandito ako sa aking basement. At ako merong gagawing trabaho na paglilinis nung gamit nung anak ko sa kanyang karaoke. At si Mrs. naman po ay nagbabalak na magluto ng aming mga mami merienda. Uunahin daw po niya yung paggawa ng sopas. At habang ginagayak naman niya yung mga ingredient ng kanyang lulutuin, nandito nga po ako sa aming basement. Sige po mga kasenyor, at samahan na lang ninyo ako sa aking gagawin, at pati nga pa sa pagluluto ni Mrs. ay ipapakita ko rin sa inyo kung paano sa magluto ng madalian na sopas. So ito nga po mga kasenyor yung ginagamit ng anak ko na amplifier doon sa kanyang karaoke. Kung minsan po ayaw tumunog, at siguro po ay marumi yung loob at maraming mga lint at saka alikabok. Dahil matagal na po niya itong ginagamit, hindi ko naman nalilinis. So ang gagawin ko po ngayon ay tatanggalin ko itong cover ito, at aking bubugahan ng compressed air yung loob para maalis yung mga alikabok at saka dumi. Ayan mga kasenyor, umpisahan ko nang tanggalin itong cover nitong nitong amplifier. Ito po kasi matagal na rin yung ginagamit. At kung minsan pag kami nagiging bisita kami, yun nga, ginagamit din sa pagkakantahan. So siguro po sa katagalan hindi naman nga nalilinis. Nagkaroon na siguro ng mga wiring sa loob na baka naga-ground na o kulang na ng koneksyon. So ayan. Tingnan po natin itong likod. Ayan. Hindi ko na naipakita mga kasenyor yung pagtatanggal ko ng mga connection nito sa wiring sa kanyang karaoke machine at saka sa mga speaker. So ayan po, kung makikita ninyo, para namang malinis. Kaya lang mabuti na rin yung linis na mabuti para So ito po yung gagamitin ko mga kasenyor, itong aking compressor. Ito naman po ay parating naka-on, kaya meron pa ring hangin na tignan po natin. Ayan mga kasenyor, at
nalinis ko na. So ikakabit ko na itong cover. Dali lang naman pong tanggalin ito eh. Dahil bali 6 na tornilyo lang ito. 6 na screw. So, itong mga kasenyor mamaya ko na ikakabit doon sa karaoke ng anak ko. At tumatawag na si Mrs. Palagay ko naigayak na niya yung kanyang lulutuin. A few moments later. So, ayan po mga kasenyor, at siya ay nag-umpisa na ng pagigisa nitong gagawin niya sopas. Yun nga, sibuyas at saka bawang yung kanyang inuna. Pero una po niyang inilagay yung bawang, kasunod ng sibuyas. O ayan, at isinunod na rin niya yung sweet red bell pepper na hiniwa niya ng maliliit. So pasensya na mga kasenyor at hindi ko na na-video itong paghihiwa at paggagayak niya ng mga ingredient ng kanyang sopas. Meron po kasi akong ginagawa sa aming basement. Yun, inilagay na niya yung hinimay na manok na luto naman na rin ito. Ganyan, breast ng manok na inilaga na rin niya sa tubig, asin at saka may timpla ng konti. Ayan, nilagay na rin niya yung pampalasa, chicken cube. Ayan, nilagyan na rin niya yung carrots at saka Chinese celery, yung pinchay. So yun, lahat ng ingredient ginigisa lang niya. Tapos isasalin niya rito. Dito sa pinagpakuluan ng pitso ng manok, nung breast ng manok. Dito niya titimplahin lahat. So ayun, dinadagdagan niya ng tubig itong sasalinan niya ng ginisang ingredient ng sopas. Takpan natin at nang madaling kumulo. Maisawin ko na agad. Dapat malapit So ayun, inilagay na rin niya yung panghuli yun kasi malambot daw yung sausage. Madudurog pagka isinabay niya doon sa gulay. sa kakahalo. Tain ko na. Pakukuloyin ko na lang to. At ilalagay ko na. So ayun, pinatay na niya yung kwan at luto na yung kwan, ilalagay. Isasali na niya rito. Dito. So ayan mga kasenyor, at kulo na yung kanyang pagsasalinan. Yung sabaw ng sopas. O ayan mga kasenyor, niluluto niya muna yung macaroni bago niya isama yung ingredient ng sopas. Hindi ko na nga lang naipakita nung umpisahan niyang lutuin. Ayan, checkin na kung luto na yung macaroni. Hindi pa. Dami na, oh.
Lagay ng pan. So ayan, sinasali na niya yung ingredient ng kanyang sopas. Ay. Inuunti-unti niya mga kasenyor at hindi niya kayang buhatin ng biglaan itong panahog. So ayan, bali kukulangin ng sabaw. Masyadong marami yata yung nagawa niyang Sahog. panahog nung sopas. O ayun pa yung natitira. Ito na yung kanyang niluluto. Puno na. Dagdagan ko pa. Maliit na lang tayo sa bagong taon. So bali lalagyan na lang ito ng gatas at saka paminta. So ayun na yung paminta. So gatas na lang at saka Keso. keso, tsaka titimplahan pa niya ng kaunti sigurong asin yan para yung lasa, yung alat. Ayan, masabaw na. Pero ito ano pa ito, titindi pa ito eh. Hindi pa lutong-luto yung noodles eh. Yan at kulang pa sa alat, nilagyan pa ng magic sarap at mas para lalo para sumarap. Wala pang bitsin yan. Ayan, yung cheese. So yan, bali na ilagay na niya mga kasenyor yung cheese. Hindi ko na nga na-video dahil may ginagawa ako. So yun na lang gatas ang ilalagay. Yun ang huling ingredient na isasama niya dito sa sopas. So ayan na mga kasenyor. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa pagluluto ni Mrs. ng sopas. O sige po, babay na.